Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Security detail ni Pangulong Bongbong Marcos, dinoble ng Presidential Security Command matapos ang umano'y banta ni Vice President Sara Duterte. VP Sara lumabag sa mga panuntunan ng mga abogado, posibleng maharap sa patong-patong na kaso ayon sa dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Higit pisong taas presyo sa mga produktong petrolyo, aarangkada bukas sa MBC TV correspondents. Bilang ng mga nasawi sa engkwentro ng militar at New People's Army sa Candoni Negros Occidental, umabot na sa 8. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas, dinomina ang Hong Kong sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. At sa Showbiz Spotted, first solo concert sa Pinas ng Shiny member na si Taemin, dinagsa, K-pop star, nangakong babalik. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Humarap na si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Governance. Yan po'y may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds at naroon live ang ating kasamang si Milky Rigunan. Miss Milky, ano nang sitwasyon dyan? Babalikan natin ang report na yan ni Miss Milky Rigunan live mula sa House of Representatives. Nagpatawag ng emergency meeting nitong Sabado si Brigadier General Jesus Nelson Morales, ang commander ng Presidential Security Command. Kasunod ito ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Ayon kay Major Nestor Endozo, Civil Military Operations Officer ng PSC, naka-red alert sila ngayon at dinoble na ang security detail ng Pangulo. Puro ma'am, hindi namin siya na-disclose kasi alam mo, may makikita din na po siya during sa mga dami engagement din President ma'am. Kasi yung takbo sa amin dito na didouble natin yung security ng President lalo sa mga upcoming activities niya, mas piniligting natin yung security. Kung sa personal ma'am, hindi natin masabi kung ilan pa yung natin, i-revise ba natin yung pero yung sa coordination at saka sa lahat ng deployment, mas mataas Sa ngayon ay hindi pa naman anya pinag-uusapan ang paglalagay ng bulletproof podium sa mga aktibidad ni PBBM kapag mayroon itong mga talumpati. Hinihintay pa rin anya nila ang utos ni Morales kung pagsusuotin ng bulletproof vest ang Pangulo kapag nasa labas ng palasyo at didepende rin ito kung gustong magsuot nito ang presidente. Sa Malacanang compound, hinigpitan rin ang seguridad. Pagpasok sa gate ng new executive building, kung nasaan ang Presidential Communications Office at Press Working Area, isa-isang sinisilip ang sakay ng mga pumapasok na sasakyan. Ito'y kahit pa mayroong car pass ang sasakyan, na ang ibig sabihin ay dati na o regular na nagpupunta sa palasyo ang mga ito. Maging ang compartment ng sasakyan at U-box ng mga motorsiklo ay ini-inspeksyon ng mga miyembro ng Presidential Security Command. Sa naunang pahayag ng PSC, sinabing nagtaas sila ng security protocols at itinuturing na usapin ng national security ang anumang banta sa First Family. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, tinututukan ngayon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang umano'y kinuhang hitman para ipatumba si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na labis namang ikinabahala. Narito ang ulat ni Edniel Parosa.
Sinimulan na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagkalap ng ebidensya kaugnay ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong balitaan sa Kampo Crame ngayong umaga, inanunsyo ni CIDG Director Police Brigadier General Nick Torre III na umarangkada ng motu proprio investigation sa insidente. Kabilang sa mga sinisiyasat ng pulisya ay ang katotohanan sa pagkuha ni Vice President Sara Duterte sa isang hitman o kung ito nga ba ay isa umanong figure of speech. Nilinaw ni Torre na Presidential Security Command ang nakatokang mamuno sa investigasyon pero depende sa makakalap na ebidensya. Saka pa lamang umanong matutukoy ng PNP ang mga kaukulang kasong maaring isampa na magiging rekomendasyon naman sa PSC. There may be a need for a complainant. There may be a need for none. Motu proprio may file a case. Depende yan. Titingnan natin sa recommendations na matatapos namin. So, araw pa lang eh. So, at saka hindi natin sigurado kung ang proper venue nga ba is the criminal courts or other courts or other forum. And you know what I mean? Because the Vice President is an impeachable official. So, Nauna nang inatasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang CIDG na makipagtulungan sa PSC. Itinatrato ng National Security Council bilang seryosong banta sa pambansang seguridad ang active threat na ito kung ituring ng Palasyo ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, posible namang maharap sa patong-patong na kaso si Vice President Sara Duterte dahil sa mga paglabag umano nito sa panuntunan ng mga abogado maliban pa sa naging pagbabanta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, ang Pangulo lamang ang may immunity batay na rin sa nakasaad sa ating konstitusyon. Magbabalita si Kyle Bulyas. Nilinaw ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na walang immunity si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, maaari siyang makasuhan kung may magsasampa man ng kaso laban sa kanya. Kaugnay ito ng mga binitawang salita ng Vice Presidente sa kanyang online press briefing nitong Biyernes ng gabi. Ayon kay Attorney Domingo Cayosa, tanging ang Pangulo lamang ang may immunity alinsunod sa konstitusyon. Maaari umanong makasuhan ng libel si VP Sara kaugnay ng alegasyon nitong si First Lady Liza Araneta Marcos umano ang nasa likod ng pamimigay ng envelope ng may lamang pera sa Department of Education. Bukod pa ito sa umano'y grave threat ni VP Sara laban sa first couple at kay House Speaker Martin Romualdez sakali umanong may mangyaring masama sa kanya. Sabi pa ni Cayosa, posible rin umanong madisbar si VP Sara dahil sa paglabag sa Code of Conduct ng mga abogado. Meron ho kasi kaming napaka-importante, Canon 1 nga, ng Code of Professional Responsibility of Accountability ng mga abogado. That ang nakalagay doon, a lawyer shall uphold the Constitution, obey the laws of the land, and promote respect for law and for legal processes. So kung ikaw ay nanganganib sa tingin mo, at ang inyong gagawin at i-broadcast na nangontrata ka na ng papatay ng 3 tao, that's not respect for the law or legal processes. Plus nagbumura ka pa. So baka pananagutin siya as a member of the legal profession, yung tinatawag nating disbarment proceedings. Ayon kay Cayosa, tila nalimutan ng ikalawang Pangulo ang obligasyon nito bilang isang public official at limitasyon bilang isang abogado. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na may nakausap na umano siya para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos kung may mangyari sa kanyang masama. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, nagpasaklolo ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police matapos na matagpuan ang bangkay ng isang sundalo sa quarters nito sa loob mismo ng Camp Aguinaldo. Kinilala ang biktima na si Colonel Rolando Escalona Jr.
ng Judge Advocate General's Service o JAGS. Ayon kay AFP spokesperson Francel Padilla, may tama ng bala sa katawan si Escalona, dahilan upang paimbestigahan nila sa PNP kung may foul play sa pagkamatay nito. Tiniyak naman ng AFP ang impartial investigation habang nagpapatuloy din ng pakikiramay ang pamunuan sa pamilya ni Escalona. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng higit pisong dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, November 2026. Sa magkahiwalay na anunsyo, 1 peso and 15 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 10 centavos sa diesel at 80 centavos sa kerosene. Nitong nakaraang linggo, nang magpatupad ng halos pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Balikan na natin ang mga kaganapan sa House of Representatives. Manang Milky. Newell, dumating na si Vice President Sara Duterte dito sa Kamara habang nagpapatuloy ang hearing ng House Blue Ribbon Committee ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Si VP Sara ay nanggaling sa Veterans Memorial Medical Center at dinalaw ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez. Si Lopez ay wala sa hearing at nagsumite ng excuse letter sa komite, talakit ang kanyang medical certificate mula sa kanyang mga doktor na nagsasabing siya ay nakararanas umano ng nightmares, flashbacks, back pain at iba pa. Pero naririto na sa hearing ang 4 na opisyal ng OVP na unang tinatawag naman ng contempt at pinapaaresto ng komite. Sila ay sina Special Disbursement Officer Gina Acosta, dating DepEd SDO Edward Fajarda, dating Assistant Secretary Sunshine Fajarda, at Assistant Chief of Staff Lemuel Otonio na Chairman ng Grades and Awards Committee. Nagbosyon si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na mula sa dating 5 days na dapat matatapos ngayon ang contempt, palalawigin pa ng panibagong 5 days ang contempt order laban kay Lopez dahil hindi daw siya makakarating ng personal dito sa hearing at nananatili pa rin doon sa Veterans Memorial Medical Hospital. Wala pang abiso, Karen at Newell, kung ano naman ang punta dito ni Vice President Sara Duterte, kung siya ba ay haharap na sa komite at manunumpa at tandang sagutin yung ilang mga tanong ng mga kongresista tungkol sa kinekwestong pondo ng Office of Vice President at Department of Education noong 2022 at 2023. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa House of Representatives, Ms. Milky Regunan. Sa mundo ng basketball, tuluyan ang na-sweep ng Gilas Pilipinas ang first at second window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers matapos itong talunin ng Hong Kong sa naging laban kagabi. Tinambakan ng Nationals ang kalabang bansa para tuluyang masecure ang top spot sa group stage sa pangungunayan ni Kai Sotto at Carl Tamayo. Balikan ang naging laro ng Gilas sa report na ito. Straight sweep ang naitala ng Gilas Pilipinas sa kampanya nito para sa una at ikalawang window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Matapos tambakan ng Nationals ang Hong Kong with 93-54 final score. Sa naging laban kagabi sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, tuluyan ang nakuha ng Gilas ang top spot sa Group B matapos maitala ang 4-0 record sa first at second window ng naturang qualifiers. Isang explosive performance ang ipinamalas ni Carl Tamayo after top scoring 16 points on 7 of 14 shooting from the field at nakapagtala rin ito ng 5 rebounds. We had a chance to play, but we tried to put our talent in the system of Coach Tim, which we're trying, and I think I just took some shots that I made. I'm just very happy. Hindi rin nagpoli sa scoring si big man Junmar Fajardo, finishing 14 points and 8 rebounds, habang 12 points, 3 rebounds, 3 assists, and 3 steals naman ang naitala ni Justin Brownlee. Double-double performance ang ipinamalas ni Kai Sotto to complete a solid team effort para sa Gilas with 12 points and 15 rebounds. Sa unang 5 minuto ng laban, naging dikdikan pang scoring ng dalawang kupunan. Pagdating ng second quarter,
Dito na nakuha ng Filipino dribblers ang tamang timpla sa court, turning a 27-25 lead to a huge 43-28 cushion with only 3 minutes left before the halftime. Pagbalik mula sa dugout, lalo pang uminit ang laro ng Gilas at napalobo ang Kalamangan sa 67-40 sa third quarter na siyang nagpatuloy pa sa final period para masecure ang ika-4 nilang panalo sa qualifiers. The second half, I thought we came out and we got to the shooters a little better. We scrambled a little bit more. You know, we should get out there because we've got protection behind us and Junmar and Kai. So really no excuse. So it's a little bit bothersome that we're allowing that many 3-point shots. But I thought also offensively we moved the ball a lot better. In the second half, I think we had only... Magugunit ang bago ito. Una nang nakuha ng Nationals ang makasaysayang panalo kontra New Zealand noong nakaraang linggo para sa pagbubukas ng second window. At ngayon, naghihintay na lang ang Nationals sa magiging resulta ng laban sa pagitan ng New Zealand at Chinese Taipei. Kailangan manalo ang New Zealand sa naturang game para formal nang masecure ng Pilipinas ang ticket sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Saudi Arabia. Magpapatuloy ang kampanya ng Nationals sa Pebrero sa susunod na taon para sa ikatlong window ng qualifiers, kung saan muli nito makakatapat ang Chinese Taipei at New Zealand. Sa aming pagbabalik, Filipino Olympian at pole vaulter EJ Obiena pinangunahan ang pagbubukas ng bagong pole vault facility sa Ilocos Norte. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. AFP Chief nanawagan sa mga sundalo sa gitna ng mga bangayan sa politika. Mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila sa kalsada nagpalipas ng gabi. Para sa MBC TV Global, United Nations maglalaan ng pondo para sa mga mahihirap na bansa bilang tugon sa climate change. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena pinangunahan ang pagbubukas ng bagong pole vault facility sa Ilocos Norte. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, maging tapat sa pwesto at tungkulin at hindi sa sino mang tao. Ito ang panawagan ng Armed Forces of the Philippines Chief na si General Romeo Browner Jr. sa mga kasamahang sundalo sa gitna ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Nanawagan si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo na huwag malito sa gitna ng mga pangayan sa politika. Sa kanyang talumpati sa Campo Aguinaldo ngayong umaga, pinaalala ni Browner ang sinumpaan ng militar na manatiling tapat sa chain of command. Ibig sabihin, dapat umanong maging tapat ng mga sundalo sa pwesto at hindi sa tao. Whoever that may be, no? Hindi po tayo loyal sa tao kundi sa posisyon. And in that vow that we took, VOW, no? Yung vow natin, yung panata natin, sinabi natin na we will continue to uphold the Constitution. So, yun lang po ang isipin natin para hindi tayo ma-confuse. Ginawa ng general ang pahayag matapos atasan ng Malacanang ang Presidential Security Command na siyasatin ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito na pag-amin niyang kumuha siya ng tao para ipatumba sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Batay sa konstitusyon, ang inihalal at nakaupong presidente ng Republika ang tumatayong Commander-in-Chief ng AFP. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Samantala, pinag-aaralan na ng Senate Committee on Finance ang panukalang dagdagan ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ito'y kasunod ng hiling ng 8 senador na naniniwalang hindi magagawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang social services na inaasahan mula rito dahil sa tinapyas na pondo rito ng Kamara. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Masusi ng pinag-aaralan ng Senate Committee on Finance ang rekomendasyon na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Senador Grace Po, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, pag-aaralan nila ng mabuti ang kahilingan ng kanilang mga kapwa-senador. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Joel Villanueva na may 8 senador na payag na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President na tinapyasan ng malaki ng Kamara de Representantes. Ito ay sa paniniwalang kailangan ng OVP para sa social services at ang orihinal na budget ay galing mismo sa National Expenditure Program na isinumiti ng Malacanang. Una nito'y inadapt ng Senate Committee on Finance ang bersyon ng Kamara de Representantes na bawasan ng 1.3 billion pesos ang OVP at mahigit 700 million pesos na lang ang natira para sa taong 2025. Dahil sa naging paliwanag ni Senador Po ay ilang beses silang nagpadala ng sulat sa opisina ni Vice President Sara Duterte para magsumite ng mga dokumento at idepensa ang kanilang budget. Ngunit wala silang natanggap na sagot mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ang pahayag ni Villanueva na suportado ng 8 senador ang pagdaragdag sa budget ng OVP ay bago nangyari ang pagwawala at pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Biyernes ng gabi. Ang 6.352 trillion pesos budget para sa 2025 ay nakatakdang isa lang sa second reading bukas sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magtutungo bukas sa United Arab Emirates o UAE si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, bagamat maikli ang magiging pagbisita ni PBBM sa UAE, ay magre-resulta ito sa mas matatag na relasyon ng dalawang bansa. Inaasahang makikipagpulong ang Pangulo kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Pero pagkatapos nito, kailangang umuwi agad ng Pilipinas ang Pangulo, kaya't hinihiling ng Pangulo ang pangunawa ng Filipino community sa UAE. Pilipinas, 2 weather systems pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Isa sa Hilaga at isa naman sa Timog. Sa extreme northern Luzon, nasahan ng bahagyang mas malamig na temperatura na may kasamang mahinang pag-ulan dahil sa bugso ng northeast monsoon o hanging amihan. Habang intertropical convergence zone o ITCZ naman ang nagdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. May mga pag-ulan ang naranasan kaninang umaga at inaasang madaragdagan pa yan sa mga susunod na oras. Kaya huwag po natin kakalimutan na magbaon ng panangga sa ulan. Dito sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy ang generally fair weather condition na may tsansa lamang ng isolated thunderstorms sa hapon at sa gabi. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, wala pa rin anumang sama ng panahon ang nagbabadyang pumasok o mabuo sa ating area of responsibility pati na rin sa palibot ng Pag-asa monitoring domain. Simula sa Huwebes, magkakaroon ng panibagong bugso ng amihan kaya mas malaking bahagi na ng Luzon ang makakaranas ng malamig na temperatura lalo sa madaling araw. At kasabay ng paglakas ng amihan ay ang pagbawas din ng mga thunderstorm activity sa naturang rehiyon. Samantala, bahagyan naman kikilos paangat ang intertropical convergence zone na tinatayang magpapaulan hindi lang sa Mindanao kundi pati na rin sa Eastern Visayas. And as always, mag-iingat po palagi sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan muna ang latest sa lagay nating panahon ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nanawagan naman ng tulong ang mga biktima ng sunog na sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kahapon. Ang mapaminsalang sunog na itinaas pa sa Task Force Charlie, tinupok ang mga ari-arian ng nasa 2,000 pamilya, batay sa pinakahuling tala ng Manila Police District. Ang buong detalye alamin sa report ni Edwin Duque. Nagkalat sa kalsada malapit sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila ang mga biktima ng sunog kahapon araw ng linggo. Nasa 1,007 pamilya ang mas ginusto na manatili pa rin sa kalsada gamit ang ginawang barong-baro kesa makihalo sa 300 pamilya sa Delpan Evacuation Center. Sa tala ng Manila Police District, nasa 2,000 pamilya na biktima ng sunog na umabot ng Task Force Charlie. Was out ang mga kabahayan mula Purok 1, Purok 2, Purok 3, habang naagapan naman ang kumalat pa sa katabing Purok 4 at 5 ng Bureau of Protection ang naganap na sunog. Panawagan ng mga biktima, tulungan sila ng gobyerno na muling makarecover dahil wala mano silang nadalang mga kagamitan maliban sa suot na damit. Matandang alas 8:02 kahapon ng umaga, nag-umpisa nga sunog na nagmistulang impyerno. Ang lakas at lakas ng apoy kung saan ay ginamitan pa ng Philippine Air Force ng Black Hawk para magbigay ng tubig mula naman sa dagat. Pero nilamon pa rin ng apoy ang napakaraming kabahayan sa naturang lugar. Matandang ilang beses na nasunog na naturang lugar pero naagapan. Pero ngayon ay pati na ang Purok 1 at 2 ay nadamay na rin sa naganap na sunog. Para sa MBC TV Network News, ako sa Aris 23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagkasundo ang ilan sa mga malalaking bansa sa United Nations sa UN na maglaan ng pondo na aabot sa $300 bilyong kada taon para tulungan ng mga mahihirap na bansa sa pagtugon sa problema sa climate change. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Azerbaijan. Nagkasundong ilan sa mga malalaking bansa sa United Nations tulad ng United Kingdom, Italy at Japan na magtulungan na solusyonan ang namumurong problema sa climate change. Sa ginanap na 2024 United Nations Climate Change Conference, inihayag ang planong maglaan ng mahigit $300 bilyong kada taon sa mga mahihirap at maliliit na bansa upang tulungang harapin ang nasabing suliranin. Sa iba pang balita, isinisi naman ng North Korea sa Estados Unidos ang paglalalang sitwasyon ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Dahil dito, nagbabala si North Korean President Kim Jong-un ng posibleng pagsiklab ng nuclear war kung saan mas maraming inosenteng mamamayan ang maaring madamay. Samantala, isinama na sa listahan ng endangered species ang wildlife animal na giraffe dahil sa patuloy na pagbaba ng bilang ng mga ito sa mundo. Ayon sa United States Fish and Wildlife Service o USFWS, bumaba ng 77% ang bilang ng mga giraffe mula noong 1985, kung saan nasa mahigit 5,000 na lamang ang matatagpuan sa West Africa at mahigit 15,000 naman sa bansang Kenya. At iyan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanahong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. PBBM pinarangalan ng Philippine Coral Group. 1.4 milyong pisong cash incentives ipinamahagi sa MBC TV correspondent sigit 170,000 pisong halaga ng ilegal na droga na samsam sa Davao City. Sa TNVS, babaeng kukuha sana ng Senomar, natuklasang ikinasal na pala sa hindi niya kakilala. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena, pinangunahan ng pagbubukas ng bagong pole vault facility sa Ilocos Norte. At sa Showbiz Spotted first solo concert sa Pinas ng Shiny member na si Taemin, dinagsa K-pop star nangakong babalik. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinalubong ng isang engrandeng homecoming sa Malacanang ang mga kababayan nating nag-uwi ng karangalan sa bansa
mula sa iba't ibang international choral competitions ngayong 2024. Maliban sa pagkilala, namahagi rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng karagdagang cash incentives para sa ating mga maituturing na Filipino pride. Pakinggan natin ang ulat ni Rose Babiera. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Philippine choral group na nag-uwi ng karangalan sa bansa mula sa mga international competition sa ginanap na Gintong Parangal, honoring the champion choirs of 2024 sa Malacanang. Kasama ang First Lady na si Liza Araneta Marcos, bahagi ng seremonya ang pamamahagi ng Pangulo ng 1.4 million na cash incentives para sa mga honorees. Kabilang dito ang University of the Philippines Manila Chorale, Quezon City Performing Arts Development Incorporation Concert Chorus, Sola Gratia Chorale, University of Mindanao Chorale, Los Cantantes de Manila, Imusicapella at University of Santo Tomas Singers na kinatawan ng musikang Pilipino sa kani-kanilang sinalihan na global competition. Bawat grupo ay nakatanggap ng 200,000 pesos at plaque of appreciation. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang pagkilala sa mga talento ng mga Pilipino, lalo na sa pag-awit na ani ay hindi basta-basta at talagang pang-world class. Sa likod ng mga karangalang ito, mas binigyang halaga ng Pangulo ang pagkilala sa musikang Pilipino na bahagi ng kultura at buhay ng bawat isa. Not only because you have achieved such greatness in the international arena, but because you have, in doing so, you have shown once again that very important part of the Filipino culture, which is music. And it is not any music that we are now promoting. It's Filipino music. Umaasa naman si PBBM na ang karangalang ito ay magiging simula ng pagkilala sa mga alagad ng sining na patuloy na nire-representa ang husay ng mga Pinoy sa kani-kanilang larangan sa buong mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliit man sa paningin ng iba, hindi umano ismulin o dapat ismulin ang mga micro, small or medium enterprises o MSME sa ating ekonomiya. Ayon pa sa Trabaho Party List, maraming Pilipino ang rumaraket tuwing Kapaskuhan, bagay na dapat daw pagtuunan ng pansin ng pamahalaan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Maliit man ang mga micro, small and medium enterprises o MSME, malaki naman ang kontribusyon ng mga ito sa ekonomiya, lalo na ngayong holiday season. Kaya naniniwala ang Trabaho Party List na dapat pagtuunan ng pansin ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng mga MSME. Ngayong maraming Pilipinong manggagawa ang nagsisimula umano ng mga part-time job at maliliit na negosyo. Ayon kay Trabaho Party List spokesperson Attorney Michelle David Espiritu, bukod sa pagpasok sa mga iba't ibang sektor ng industriya gaya ng manufacturing, retail at service, marami ring rumaraket kapag Pasko at New Year. Maliban umano sa kanilang full-time job, namamasukan din sila sa mga part-time job o kaya ay sumasabak sa pagninegosyo. Layunin ng Trabaho Party List, no, na hindi lang towards the Filipino workers na namamasukan sa mga pribadong mga kumpanya, but also dun sa mga small, medium enterprises na ito yung opportunity na pwede silang, yun nga, kung sabi mo, kumayod at maging para makatulong sa ekonomiya. Sa mga naunang pahayag ng Trabaho Party List, iginit ng grupo na mahalaga ang pagbibigay ng tamang suporta gaya na lamang na pagsasanay at access sa impormasyon sa iba't ibang industriya, di lamang para sa mga part-time worker at maliliit na negosyante. Malaki umano ang naitutulong ng mga ito sa ekonomiya kahit pa nakapailalim sila sa tinatawag na informal sector ng mga manggagawa, bagay na dapat ding umanong tutukan ng pamahalaan. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, umakyat na sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa engkwentro sa pagitan ng mga militar at New People's Army sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa 8 ang mga namatay na mga miyembro ng New People's Army o NPA sa sunod-sunod na bakbakan sa pagitan ng tropa ng militar at rebuilding New People's Army sa Sitio Suchuland, Barangay Gatuslao, bayan ng Candoni, Negros Occidental noong nakaraang linggo sa separadong inkwentro ng 15th IB.
ng Philippine Army sa hot pursuit operation laban sa nasabing rebuilding grupo. Isa pang na-recover na patay na miyembro ng hinihinalang NPA. Ayon kay Lieutenant Colonel Brian Bagaypo, acting commanding officer ng 15th IB, umabot na sa 8 ang mga na-recover na patay sa area ng nasabing lugar. Nagkasagupa ulit ang tropa ng militar laban sa umano'y miyembro ng NPA kahapon sa boundary ng bayan ng Candoni at Hinubaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kalabuso sa kulungan ng 3 drug personality matapos maresto sa drug bypass operation ng Bahada Police Station sa ilalim ng pamuno ni OIC Station Commander Police Captain Ramil Anthony Maxi. Nangyari ang nasabing operation dakong alas 2:13 na madaling araw, Nobyembre 25, 2024 sa Purok 1, Barangay 21 Dasi, Davao City. Nakilala manaresto na sila Ramil alias Angkol, 56 anyos alias Charlie, 43 anyos at Reggie, 39 anyos kapwa nakatira sa Barangay 21 Dasi, Davao City. Nakuha mula sa posisyon ng mga suspek ang 3 pakiti sa magkaibang laki na may laman sa inihinalang shabu na may standard drug price value na 176,800 pesos. Maliban sa legal na droga, nakumpiska rin ng kapulisan ang bypass money na ginamit sa transaksyon, cellphone at drug paraphernalia. Sa ngayon, nakulong na ang 3 narestong suspek sa Bahada Police Station at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinagsa ng Philo Showels and Teammates ang pagbabalik Pinas ng K-pop star at SHINee member na si Taemin. Ang ilang kaganapan sa ephemeral gays tour in Manila ng tinaguriang Ace of Aces, narito sa aking report. Nagmistulang Ocean of Mint Lights ang The Big Dome kagabi sa first solo concert sa bansa ng South Korean star na si Taemin. Sa opening performance ng SHINee member, talagang pinatunayan nito ang kanyang pagiging Ace of Aces nang i-perform ang solo hits Deja Vu, Guilty at Advice. K-Lig overload naman ang hatid sa Pinoy fans dahil sa tanong nitong, na-miss niyo ba ako? At syempre, bukod sa pangmalakasang hero moves at #worstness on stage, ika nga sa isa nitong song, nagpamalas din ito ng heartfelt performance sa kanyang ballad set. Kabilang na riyan ang I'm Crying, Clockwork at Not Over You na sinabayan ng fans. Grabe, sobrang galing talaga ni Taemin. Parang pinanganak talaga siya para maging idol talaga. As in, parang belong siya sa kahit anong generation ng K-pop. Kasi, oo nga, totoo. Kasi hindi rin siya tumatanda eh. Yes. Totoo ba siya? Parang hindi siya totoo. Parang apparition siya. He's super... One of the best. Yeah. Wow. It's really a performance. You should really watch him as a performer. Support everything he does. Like, I'll be a fan for a really long time. Okay. I enjoyed the whole show since first solo ko niya. So, very, very, the energy, I can feel it. And yung moves, grabe. Amazing. Ang gwapo niya. Ano po, parang na-starstruck ako kanina. Nakafocus po talaga ako sa pag-video. Samantala, highlight of the night din ang a cappella version ni Taemin sa ilang SHINee hit songs gaya ng Ring Ding Dong, Don't Call Me at Replay. Kaya naman, request ng Philo Showels, Sana bumalik ka dito ulit sa Manila. Kasama na yung SHINee, please. I hope that Taemin enjoyed his performing here in the Philippines as much as we did watching his concert. And balikan na Taemin na. Hopefully soon na makapunta rin sila sa whole group dito. Sa ngayon, one thing's for sure, looking forward ng Pinoy fans sa pagbabalik ng Korean superstar tulad ng promise nito kagabi. I love you, Taemin! Taemin, saranghe! Kung matatandaan, Oktubre noong nakaraang taon, nang huling bumisita sa bansa si Taemin para sa K-Magic Live kasama sina Hyoyeon ng Girls' Generation at Yeogyum ng GOT7. Para sa MBC TV Network News, ito bang ng showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng pole vault, dream come true para kay Filipino Olympian EJ Ubena
ang pangunahan ng pagbubukas ng bagong pole vault pit sa Pilipinas. Present si EJ sa naging ribbon cutting ng naturang pasilidad sa Lawag City, Ilocos Norte na layong magbigay oportunidad sa mga Pinoy athlete. Ang mga detalye sa report na ito. Mula sa pangarap na magbigay oportunidad para sa mga pole vaulters sa Pilipinas, ngayon, unti-unti na itong natutupad ni Filipino Olympian at World Number 4 EJ Ubuena. Matapos niyang pangunahan ng inaugurasyon ng first ever pole vault facility sa Lawag, Ilocos Norte. Ang naturang pole vault pit na matatagpuan sa bagong gawang 12,000-seat Marcos Stadium ay magsisilbing training ground para sa local athletes. Ito ang paraan ni Ubiena para mas maging accessible ang kanyang minamahal na sport sa mga kapwa Pilipino. Malaking tulong din naman ang pasilidad para maging globally competitive ang Filipino athletes sa anumang larangan ng sports. Sa kanyang post, binigyang diin ng 29-year-old athlete ang kahalagahan ng education at guidance para maging independent at mahusay na atleta. Kaya naman excited din itong inanunsyo ang pagpapatayo ng sunod na state-of-the-art pole vault facility sa Mindanao, partikular sa Tagum City sa Davao del Norte. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa NBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naglabas na ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Atin pong panoorin ang video na ito, nakapapasok lamang mula sa Malacanang. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan, ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ang atin pong napanood ay ang mensahe
Binasag na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang katahimikan sa mga pagbabanta partner na binitawan ni Vice President Sara Duterte nitong weekend. At manatili po tayong nakaantabay para sa iba pang mga follow-up tungkol po sa balitang iyan. Diyan na po nagtatapos ang mga balitang aming inilahad ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 30 araw, 30 days bago ang Pasko. Eksakto isang buwan. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas. Araw po ito ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.